Brothers, naghahanap ka ba ng isang 150cc na scooter na kakaiba at agaw pansin sa daan? Baka ito na yun mga brothers, itong Monarch Arrow 150. Ito mga brad, sa magtatanong, pagdating sa spare parts, wala kayong po problemahin. Kompleto po yan dito sa Skygo. At saka syempre pa, tignan na natin ito sa ating walk around review. So mga brothers, let's go sa go! Get ready, drop the beat. I want it, I need it, I want it, I need it, I want it, I need it. Alright, eto na mga brad. May pagkakataon na tayo maikutan itong Arrow 150 ng Monarch Motorcycle at sister company po nila ang Skygo. Well, alam nyo kasi pagdating sa mga modern classic na scooter, mapapansin nyo mga brad, halos pare-parehas yung karakteristik, yung pagkakadistinguish niya. Pero pagdating dito kay Arrow 150, kakaiba. Tingnan nyo, may napansin ba kayong kakaiba? Ako pansin ko kaagad eh, di ba? Ito mga brad, pinadesign nito ng Monarch sa Italy pa. So mapapansin nyo dyan na may pagka-Italian style, lalo na pagdating sa headlight. Diba? Ganyan ang mga motor sa Italy nung araw eh. And then nandun yung pagka-modern classic vibe niya. Oh, diba? Titingnan nyo, lalo rito sa likod. Iba yung approach. Diba? Tapos yung upholstery, diba? Tsaka yung handle grips, sabay na sabay ang kulay. Tsaka yung kulay niya na parang gray o dark gray o silver ang datingan. Ang ganda eh. No? Tingnan nyo naman, naked handlebar, di ba? Kapakala mo 125 lang pero 150cc mga brother. Kaya pag sa lakas nito, sigurado hindi ka rin naman mabibitin. Tsaka sa features na pag-uusapan natin dito sa motor na to. Anyway, simulan na natin sa harapan. Dito pa lang makikita nyo na yung naked style handlebar nya. Diba? Isa ito sa mga nagpapa-premium dito sa motor na ito. Tapos pagdating sa headlight, LED lights na mga brad. O diba? Projector lamp. Diba, LED lights, daytime running lights niya. Ito yung high beam, so nakahati po yung ilaw niya. Maliit lang pero mukhang malakas. O diba, telescopic fork ang ating front suspension. At ang fender niya, flexible na rin mga brother. No, I can tell quality rin yung pintura rito na ginamit ng Monarch. Hindi rin basta-basta ito matitinag. Front disc brake tayo rito na naka 2-pot piston caliper. Syempre pa, ang ating mags dito black po yan. No, formado na rin yan, parang spider web ang style. At 90/90 ang tire size natin dito, naka street tire. Ang maganda pa rito mga brad, naka tubeless na rin ang kanyang goma. Tsaka ito, kakaiba to, di ba? Uka yung ganito. Mostly pagka mga modern classic style na scooter, balot ito eh. Pero ito labas siya. Ito yung nagpa-unique sa kanya dito sa kanyang front facing. Tapos yung turn lights, di ba? LED yan na nandito patayo. Look at that, diba ka talagang pag nakita, uy, kakaiba yung scooter mo ah. Tapos yung emblem ng Monarch nandito, premium na premium. Diba dapat to meron din dito sa kabila. Para sa akin lang, pero isa lang ang nilagay nila eh. Dapat yan, meron din dito sa gitna. Anyway, kaka-solid mga brother. Okay, pag-usapan natin ang side profile ng motorsiklo. Ang una ko kagad mapapansin dito mga brad, hindi siya maxi scoot pero may tapakan. At saka naka-extend, kung malapad yung paa mo o parang paa ng kapre ang paa mo, diba, ma-accommodate pa rin. Ang lapad ng ano niya, ng floorboard niya. I think isa ito sa mga malalapad na floorboard na marireview natin sa scooter. Na-review ko. May mattings yan, ayan pwede nyo rubber yan. At gustong gusto ko to, nagpa-premium sa kanya yung logo ng Monarch dito na may corona. No, may utility hook tayo, natitiklop pa yan. Diba, para hindi siya kita. No, at gusto ko rin yung approach dito. No, air intake yan papasok papuntang makina. No, gloss na ito, solid. No, dalawang color meron siya, silver at saka gray. Pagka tinignan mo, di ba? Super elegant ang datingan niya. Tapos push to open ang kanyang footrest dito sa pinaka pillion. Yan, paano ba to? Tingnan natin. Ayan, konting push lang pag tumunog, okay na. Tapos push mo lang ulit. Okay na, di ba? Konting tulak. Yan, pag tumunog, okay na ulit. And then push mo ulit ng ganyan, magpi-flip na siya, di ba? Side stand, wala siyang kill switch, pero okay lang. Maganda naman ang engagement. Alright, malinis at maganda ang pagkakayari rito sa panggilid ng makina mga brother. Di ba? Wala nga lang siyang kickstart.
Alright, and then pag pumunta tayo sa kabila, so meron tayo ritong mapormang muffler mga brother. Upright ito, pero hindi naman ganun kataasan. Pero kung ilulusog nyo sa bahay ito, papalag pa rin kasi naka-upright naman siya. At saka okay naman yung muffler guard o heat guard. Bakal na rin, hindi plastic ha. Naka-allen bolts. High temp na black ang ginamit sa pintura dito sa tambucho, which is good thing. Meron tayo ritong premium na logo ng Arrow 150. Ito hindi masagwa. Tsaka wala sticker. Ito gusto ko pagka classic. Diba? At hindi nyo pa pala na itatanong at hindi ko pa nakikita ngayon pa lang. Meron siyang compartment dito na push to open. Wow, diba? Kahit pa paano kasya ang ano dyan, basahan o salamin. Sa kabilang side meron din. Eto yan mga brad oh. Oh, diba? Tatagusan. Pwede cellphone mga brad. Pwede cellphone, pwede mag-charge. Andito yung USB charging port, mamaya tignan natin. Pwede. O kahit pa paano, kahit uka yung harapan niya, meron ka pa rin compartment dito na maliit na pwedeng paglagyan ng mga kagamitan mo. Bukod pa yung under seat, no? So dito pa lang sa side profile at front profile, busog ka na. Lalo pa kaya dito sa likod, mga brother. Tingnan natin. Dito sa likod mga brother, hindi ka rin mabibigo dahil nandito pa rin ang kapagka modern at classic vibe nitong Arrow 150 ng Monarch. Tingnan nyo naman ito. Ito hindi to classic. Modern to, split na grab bar pero hindi masagwa, di ba? Look at that. Oh. Tapos anti-light niya letter M. Oh, ayan corona ng Monarch, di ba? LED na rin yan mga brother. Tapos turn lights niya hindi masagwa, hindi nakalabas, integrated mga brother, built-in. Anti-light niya LED na. Pailawin natin yung tail light. Di ba? Ayos. Tapos ang lagayan ng plaka may sarili ring ilaw. May reflector tayo dyan mga brother. Single shock tayo rito at good thing adjustable. Pwede nyo pong pa-adjust, diba? Saan ka pa? Preno natin dito is drum brake pero okay lang yon. Hindi naman ito isang performance scooter, diba? Tingnan nyo yung Aerox. Performance scooter, naka drum brake pa. Wala mang problema. 90/90 rin ang tire size natin dito mga brother. Na tubeless din ito. Branded by Yongxing. No, ang compound niya, pwede na rin. Soft na rin, nag-improve na rin ng Yongxin katagalan. Tsaka maganda yung treads, no, makapit ito pagka binabanking nyo na. Magandang kulay ng mags, gloss black po siya. Alright mga brothers, bike fitting na para dito sa Monarch Arrow 150. Okay, ang pinaka gusto ko dito yung riding comfort o riding position na binibigay nitong scooter na ito. Grabe, napaka-comfy niya. Yung seats niya, classic kasi yung upholstery nito, makapit naman at malapad yung seats. Ang feel ko parang maxi scooter ang datingan niya. Para ako nakaupo sa mga 150 na maxi scoot. At maganda yung foaming. May katigasang konting-konti lang pero nandun pa rin naman yung pagkaka-comfy na feels, no? At malapad. At dito sa pillion section, okay naman din. Ayan, kinakapa ako, parang mas malambot pa ata sa pillion section. Pero dito, yeah, okay naman. Ano natin? O goods, kahit matagtag. Okay yung 6 setup niya. Ang isa pa nagustuhan ko rito mga brother, napakalapad ng floorboard. Tingnan nyo naman. At saka may emblem pa ng Monarch dito. Talagang napaka-premium. At isa pa sa gusto ko to, kahit hindi siya maxi scoot, may naka-extend yung tapakan niya rito. Pwede ka mag-put forward. Ayan o, diba? Baga ako, saktong-sakto ako. Ayan o. So, pag nangangawit na ako sa ride, pwede dito, pwede rito, pwede rito. O, diba? Tapos may dala ka pa rito, utility hook. Ayan o. Safe na safe yung utility hook, talagang nakapasok. No, tapos ang handlebar niya mga brad, mababa lang eh. Pero upright naman ako, tsaka may pagka-bulky siya. Diba natunog? Ang ingay-ingay nito Ayan, baka yan, mamatay na. Nakakilas kasi ito, mamaya discuss natin. Yung handlebar niya medyo bulky, pero okay sa akin, mas in control ako. No, tapos yung turn radius niya malaki Mag-enjoy kayo rito. Ang parang mas na-appreciate ko ngayon tong Arrow 150, ganda. Hey, tumigil ka nga. O yan. Ano natin? Ayan, on na lang natin para hindi magingay. Okay? Yan, tapos ang baba ng seat height nito. And for the reference, 5'4 lang ako. At may reach lang ang braso ko na 20 inches mga brother. So ang seat height niya is 760mm lang. Para ka lang umupo sa isang cruiser bike. Kita nyo, may tatayo pa ako. O diba? So kung mga 5 flat kayo rito, 4'9", 5 flat, 5'1", 5'2 hanggang pataas, hindi kayo mahirapan dito.
Tsaka hanggang dry weight 110 lang. Siguro pag pinultang nito at nilagyan nyo ng engine oil, siguro baka bumigat ito ng mga 113, 115, pero magaan pa rin consider sa kanyang kategory na 150cc na scooter. O di ba? Para ka lang naka-e-bike dito. No, tapos ganda ng preload, ang ganda na rebound ng suspension, no? Swabing swabe, no? Baka mag-i-enjoy ako rito pag nasakyan ko to, Baka Monarch, pwede mo naman pairam sa akin to. Bike fitting mga brad, natuwa ako rito, Long ride dito, wala kang problema. Kahit mga city ride, traffic, ganun-ganun ka lang dito, hindi ka mapapagod. Tsaka ang baba. Yung riding confidence mo mataas dito kasi ang baba ng motor. Ideal na ideal to para sa mga kapuspalad na rider na katulad ko na 5'4 lang in height. Tsaka yung angkas nyo rito, hindi mahirapan. O push to open pa yung nyo. Napakanya, ang gaba, aluminum yan, Tapos kung kakapit lang dito, okay to, ideal to, Pwede to pandayo sa mga long ride, no? Bike fitting, approved. Alright, dito na tayo sa handlebar. Check natin kung anong makikita dito. Una sa lahat mga brad, nakakilis po ito. Ayan, So ang ganda ng harapan ng kanyang keyless remote. May logo ng Monarch, talagang premium na premium. Tapos meron siyang answer back key, no, alarm. Ayan, so yung volume kung gusto mong adjust. Pagka may start mo siya rito o ma-turn mo to pag malapit yung remote niya. Bali dalawa rin yan, parang susi mga brother, okay? So pagka kinanan nyo, push nyo lang, mag-i-start na, makikita nyo na yung kanyang color digital meter. So ano ba meron dito mga brother? So meron siyang fuel meter, okay? Yung odometer mo, hindi pa yung tumatakbo, syempre pa, at yung speed meter mo. Alright, ulitin nga natin para meron siyang RPM. Merong RPM, ayan, kita mo, good thing. Yung high beam, and then yung headlight indicator mo, tapos left and right. Ayan, ito pinagsama na. So yun, very basic lang naman. At saka check engine. Ayun, so yung mga major lang na indicators at yung mga kailangan natin. Gusto ko yung pagkakagawa rito mga brother, solid na solid. No, meron tayong USB charging port, tamang-tama para sa isang scooter. Dito sa kaliwa, meron tayong classic na handle grip, bakal na end bar at standard na brake lever. Okay naman din, kakaiba, 'di ba? Wala nga lang siyang brake lock, no? Ito yung left and right sa baba. Busina, check. Pwede na, malakas, pwede na. Low beam, high beam, at gusto ko rito may flasher pa kahit isa siyang scooter, no? Wala siyang ito ata yung stop start. Ito yung hazard switch niya mga brother. Di ba? Tapos tingnan nga natin kung naka silent starting. Hindi mga brothers, hindi siya silent starting. At ang ating bukasan ng ilaw, pagka naka ganito, park light lang yung nakabukas. Pag inon natin ganon, yung headlight niya na. Pero at least may control pa rin kayo. Same approach dito yung handle grip mga brother. Ayan, di ba? So napaka basic lang, sabi ko nga may compartment dito sa baba, pero parang magkakasya na nandun cellphone at saka basahan. Pero ganoon pa man, malaki naman ang ating gulay board. Alright, punta tayo rito sa ating upuan. Malapad ito yung sinasabi ko. Tsaka gusto ko may cuts. Kahit malapad siya, may cuts naman. So hindi masyadong sumasabit yung ating hita, no? Maganda yung pagka-finish niya. Plastic upholstery ang datingan. Makapal naman ang upholstery na ginamit dito mga brother. Kinukurot ko ngayon, di naman nagmamark. Double stitches yan mga brad, na classic brown. Pag binuksan natin yung upuan, ayan, meron pa rin tayo ditong compartment. Pero ito, hindi nakakasya helmet dito mga brother. Siguro mga gamit na lang. Ayan, diba? Tapos 5 liters ang kanyang fuel tank capacity. 5.4 ba? 5.5. And then meron po siyang claim na 40 kilometers per liter pagdating sa fuel consumption. Pero syempre depende pa rin yan sa takbuhan nyo, bigat nyo, riding behavior nyo, at road condition na daraanan nyo pagdating sa fuel consumption. Pero para sa akin, 40 kilometers for 150cc na scooter, hindi na masama. Matipid na yon. So mga brother, pag-usapan natin yung makina. Ayan, maswerte tayo, may manual tayo ngayon dito na Kodico, no? For the CC, meron siyang saradong 149.6 cc mga brother. Single cylinder, single overhead cam na dalawa yung kanyang bulbs. And no doubt ito ay isang GY6 engine, no? So meron siyang compression ratio mga brothers na 10.3:1. So parang papunta na siya sa
mainit, pero ganun pa man hindi to ganun kainit yung kanyang engine temperature o yung working temperature, hindi siya sobrang init, kaya naman air cooled lang mga brad, sapat na para sa makina nito. Kasi marami talagang nami-misconception pagdating dyan sa air cooled at saka sa liquid cooled. Depende po yan sa compression ratio mga brad. So siya mababa lang compression ratio niya, kaya siya air cooled lang. May pan pa nga yun sa gilid ganyan naman yung mga scooter mga brother. Okay, so meron siyang bore and stroke na 57.4 by 57.8 mm. Pagdating sa dulo, kaya niyang dumulo ng 8.2 horsepower at 7,500 rpm, at habang kaya niya namang umarangkada ng 9.3 Nm of torque at 6,000 rpm. Syempre pa, naka fuel injected na rin ito, CVT automatic, at yun lang, wala siyang kickstart, electronic starting na lang mga brothers on the wheel. So mga brother, natapos na nga natin na ikutan o pag-usapan nitong Monarch Arrow 150 na isang modern scooter ng Monarch, at ngayon pag-usapan na natin ang presyo. So may cash price sa mga brothers na 79,000 pesos. Ngayon kung spot cash o cash nyo may bayaran, may discount pa yan, no? Pwede nyo yung inquire sa Facebook page natin. And kung sa terms, magda-down lang kayo ng 3,000 pesos mga brad. Mababa lang yung down payment niya, 3,000 lang. For 1 year, 8,300. And then 2 years siya, 5,070. And then for 3 years or 36 months, 3,931. And then yung rebate po nila is 200 pesos. So mga brother, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po itong modern classic na scooter ng Monarch. Ito nga yung Arrow 150, kasi ako na-inlove ako sa kanya nang naikutan ko siya. Ibang iba talaga pagka naikutan natin yung motor, kasi mas na-appreciate mo. Lalo pa kaya kung masusubukan natin. So mga brothers, ano pa ba sa mga motor ng Monarch ang gusto nyong ikutan? Pero ngayon nakasunod sa atin itong Spear 180. So mga brothers, ako po si Art ng Sword Moto. Maraming salamat po sa pagsama nyo rito sa ating walk around review, at magkita-kits po tayo for the next vlog. Ride safe and cheers!